malinis na malinis. Filipino food naman tayo ngayon. Yung mga tipong masarap na meriendahin. Tapos malapit lang to sa amin sa may Alabang Zapote Road. Ito yung tikiman natin ngayon. So yung Nathaniel's dati, nandun sa may banda ko, nandun yung Alabang Town Center, sa may Molito, sa may Pure Gold, lumipat na sila. So yung building, Sycamore Arcade. Andiyan na yung Nathaniel's. Konti lang yung parking available kanya-kanyang diskarte lang. Okay, lumipat yung Nathaniel's. Buti hindi sila nagsara. Kinakainan namin yung dating pwesto nila. Mas maliit to. Pero yung buti na lang, nandito pa sila dahil pag feel namin magpalabok, siomai, alam mo yung mga Nathaniel's favorite. Pati itong lumpiang gulay. At ang naisip ko, swerte pala namin na meron to dito kasi galing to sa norte, sa Pampanga, ganyan. Hindi lahat nakakatikim nito, lalo na pag wala ka sa Manila. Pag nasa Cebu, Davao, ganyan. Pero pag bumisita kayo, kung gusto nyo makatikim ng mga typical na merienda, hindi lang pala merienda, may meals din dito Pero simulan ko ng tikman tong gusto ko nang balikan tong palabok nila Hindi ko lang alam kung ako lang ba, parang mas gumanda na ngayon yung itsura. Pero dito, mula sa pagkakaupo ko, naamoy ko na agad yung mabangong chicharon. Sigurado parati dito, siguradong hindi stale yung chicharon. Alam niyo yun, may quality na okay, may mini-maintain. Sige nga, tikman nga natin. Ang lapot ng sauce, maganda to. Sigurado to. Deceiving to Pag tinignan mo, sabihin mo, akala mo kulang sa'yo. Pero sa bigat nito, ito, nabibigatan na yung kutsara tinidor ko sa paghalo. Ibig sabihin, mabigat yung dish na to. Kasi malapot nga siya. Ito natin. Sarap. Ito yung tipong palabok na hindi malakas on the, or baka nga wala, hindi ko lang alam, on the tinapa. Masarap siya. Meaty yung niya, yung taste profile niya. Pero ang sarap ng sauce kasi. So trip na trip ko to. Isa sa mga go-to palabok ng maraming tao. Kasama na ako dun. Ang perfect pamalas dito ay yung drink. So pag sinabi kasing Nathaniel's, buko pandan. Yun ang unang papasok sa utak ng mga tao. Kasi sikat na sikat yung dessert dito. Mamaya kakainin natin yun. Pero meron din drink. So, eksakto, ang galing ko napansin yung buong paligid. Parang white, green, yun yung mga dominant colors. Na parang white buko, green pandan. Ewan ko lang kung sinadya. Pero ang ganda. Parang baliwag transit yung datingan. Parang gano'n. Yung buko pandan nga pala, pag in-order nyo yung drink na to, hindi siya nasa baso. Parati siya manggagaling doon sa freezer. At parati frozen siya, yung kumbaga nagyayelo-yelo. Kaya maganda orderin mo medyo ahead para medyo matunaw. Kasi baka pag ininom mo, maiwan yung yelo. Puro tamis yung makuha mo. Kaya ako sinishake ko mabuti. Pero ang sarap nito. One of the few restos na merong buko pandan drink. Tuwing umiinom ako ng buko pandan, feeling nostalgic. Kahit nasa Pilipinas na ako, parang feeling ko sana nasa Pilipinas ako. Pero nasa Pilipinas nga pala ako. Para dun sa mga balikbayan, matutuwa. Buko pandan. Kasi buko nabibili sa ibang bansa yan Marami ng importers ng buko juice. Pero yung buko pandan, para sa akin, ewan ko, lasang Pilipinas. Ganun yung dating niya sa akin. Sobrang sarap na ipares dito sa palabok. At saka may lock siya pag sinabing Nathaniel's, parang ito nga yung experience na kailangan mo. Masarap. May buko bits pa to. Talaga may buko strips. Pero ito, tikman na rin natin. Actually, ngayon ako order ng buko juice dito kasi puro buko pandan. Try lang natin. Okay. May preservative siya na sugar lang. Kasi may tamis siya. Mas gusto ko, to be honest, mas gusto ko talaga patay na patay ako dito sa buko pandan. Yun. So pag kumakain kayo dito, parang kahit mag-observe kayo sa paligid nyo,
parating in-order yung siomai. Sikat siya, mabilisan. Siomai, parating kung saan may siomai, parating in-order yun eh. May sariling lasa yung Nathaniel's siomai. Pero unahan ko na kayo, hindi siya binondo yung Chinese na... Well, Chinese siya dahil siomai, pero meron siyang sariling lasa niya na... Hindi siya super, pero masarap siya kainin, lalo na with... Ako, gusto ko with palabok. Hindi siya yung may hipon. Bouncy yung texture niya, pero nakakatuwa siya kainin eh. Always. Kumbaga, in-order ko to. Kahit yung mga taong mga kumakain dito. 90 pesos lang. Diba? Not bad. May parang usok ako nalalasahan. Hindi ko alam kung totoo nga. Baka ako lang yun. Pero iba talaga yung lasa niya. Hindi, dahil siguro walang malakas na lasa ng hipon. Hindi ko lang alam kung nilagyan nila o hindi. Pero yung pag hinati mo yung siomai, parang na siya, yung naging ball na siya na bouncy na meat. Hindi siya yung actual meat na tinadtad lang. Yun, marami nag-uuwi nito. Kaya meron doon naka-ready na naka-box. Sarap kasi ulamin din to sa kanin eh. At saka, great pasalubong item din to actually. Kung mabigyan ka ng isang box ng siomai, parang may thank you na may kasamang yakap yung ibibigay mo, di ba? Parang gano'n eh. Yung lumpia nila dito, parang trip na trip ko kasi malinis na malinis. Tingnan nyo Kumbaga may formula. Every time babalik ka dito, ito yung natitikman ko. Matofu nga pala yung lumpia nila dito. At saka disente yung laki niya. Pang isang tao, busog na busog ka. Pwede mo i-share talaga to. Tikman natin. Ayan matofu. Sarap. Bagay dun sa tamis ng lumpia sauce. Okay, wala akong masamang masasabi dito. Gustong-gusto ko siya. Walang masyado nag-aagawan ng lasa. I think wala siyang toge na nalalasahan niya. Dominant flavors yung tokwa. May karne. May karne pala. Sarap. Kumbaga, o-orderin mo rin to ng paulit-ulit. Parang yung parang yung siomai at saka yung palabok. Kung may mga balikbayan, nakakatuwa nga din dumaan dito kasi kumbaga hindi siya upscale restaurant feel. Para siyang karinderya na sari-sari store na maganda. Ang dami mong mabibiling mga mga pasalubong at saka yung mga Filipino snacks. Talagang solid din talaga mag Pinoy kain binge dito. Okay lang siya. Solid. Okay, try din natin yung dinuguan, though tagal ko na nung last in order to. Decente rin yung presyo, pati yung servings niya. Ang daming mga buo-buong dugo. At halo siya nung parang laman loob at saka laman. Tapos meron na siyang kakombo na cheese puto. So, maliit lang naman, pero sakto na to. Yung iba, kasi madalas kanin sa kanin to kinakain eh. So, ako magpuputo lang ako. Tikman natin to. Okay. Ang asim nga pala nung dinuguan dito. Kaya bagay kagatan ng puto. Tikman nga natin yung kasi may mga parang laman loob eh. Pero hindi ko alam kung anong pyesa ng laman loob. Pero hindi siya yung bituka. Or I think hindi siya bituka. Wala rin siyang malakas na lasa ng laman loob. Sarap siya. Kaso, ako ang lakas ng asim sa akin. So, baka nga mali yung ginagawa ko. Kinakain ko siya ng walang kanin. Hindi ko lang alam kung ano yung... I'm sure kanin to. Pangkanin to. Sa maraming tao. Pero lately, nagkakata ko ng kanin. So, puto. Yung puto sa akin, sakto lang. Pati yung queso niya, hindi ganun karami. Kaya nga. Baka bagay na bagay dito. Mas bagay nga. Dami nung dugo-dugo. Saka malabnaw pati yung dito. Dinuguan. Ganun ata yung style nila. Tidtad ba yung tawag? Hindi ko alam Nanguhula lang ako. Yung iba kasi nagdidinuguan, yung dugo. As in, minimake sure nila magiging sabaw. Ito, hinayaan nila mag-coagulate. So, may buo-buo. Nakakain mo yung ibang dugo. So, yung iba, naging sabaw. At karamihan, naging rin yung... Kumbaga yung Betamax na durog. Parang gano'n. Dessert time. So, tikman natin yung version nila ng tibok-tibok. Ang maganda kasi dito,
Uy, lambot oh. Sa norte talaga, gatas ng kalabaw yung ginagawa. Ito yung lambot oh, tingnan nyo. Parang ang sarap-sarap ilagay sa mouth, no? Lagyan natin ng latik kasi may naka-separate na plastic. Tikman ko muna yung walang latik, ah. Sarap, creamy. Tamis sa dulo, wala siya nung dayap. Parang almost ine-expect mo na may lasa ng corn kasi parang ganun yung itsura, kala mo maha. Pero wala siyang corn. Purong gatas lang ng kalabaw. Ito na yung may latik. Sobrang creamy niya. Pero imagine nyo na lang sa mind na nabuo siya na gatas ng kalabaw. May ibang krema siya talagang dala. Alam ko na. Malamala. Para siyang pastillas. Yung pastillas na walang granules ng asukal sa labas. Pastillas Bulacan na. Yung sinasabi ko, yung puti. Parang ganun yung lasa niya. Nakakatuwa talaga siya kainin. Buti in-order namin to. Tikman naman natin yung mochi. Ang problema ko lang dito, ang laki ng isang order. Parang sa tingin ko, good for 4 to or 6 eh. Hindi ko lang din alam baka pag kinain ko, parang bitin pala sa akin itong isang buo na to. Ganun din, hindi. May malagkit na ano siya sa ilalim. Yung talagang kakanin na feel, pero lambot na nasa ibabaw niya. Ilagay tayo sa ating plato. Ayun, meron siyang parang red monggo. Parang may monggo siya sa gitna. Yun yung ano di ba? Mochi. Mukhang solid. Bango, amoy gata. Gaboom. Sumabog. Ito, tingnan nyo. Yan nasa ibabaw niya na yan. Sa totoo lang, parang kumakain ng ginatan at bilo-bilo. Pag sinilip mo yung gitna niya, yan meron siyang munggo. Sa totoo, parang kumakain ng ginatan. Kasi ganoon din ka-light yung yung gata niya sa ibabaw. Pero sarap niya kainin at may epekto rin yung konting sunog-sunog. Alam mo yun, siguro binotorch nila yan. Ang ligat nung parang palitaw. Sobrang sarap. Official na kami kasi ni Mrs. Dizon, napakahilig namin sa tibok-tibok at mochi. So yun dito sa Nathaniel, sobrang as in solid talaga. Sa mga nasa areas na marami kasing branches yung Nathaniel, ang swerte nyo kung sa branch nyo meron ito. Tapos yun sa mga inyo na wala sa Pilipinas, something to look forward to. Kasi yung kakanin, wala ata sa mga iba-ibang lugar yan eh. Ito, basta talaga kakanin. Ako, kakaling galing sa North, sobrang gabum sa akin eh. Tulad nito. So, bumili kami ng buko pandan salad. Pero ngayon, wala na daw, ewan ko lang, walang delivery o matagal nang wala. Yung maliit, kumbaga, eksakto lang na size na kakainin mo pagkatapos mo kumain dito. Pero kasi ito naman, kadalasan inuuwi ito eh. Tsaka meron nga mas malalaking sizes doon eh. Yung buko pandan salad nila ng Nathaniel, sikat na sikat to. Para siyang ice cream / sorbet. Ayun, meron siya sa loob ng mga jelly ng buko pandan. At saka meron din siya actual buko. May cream, ganyan. Sarap na ito kainin. Sarap nga. Bukong-buko yung experience at saka pandan. Again, Pinoy na Pinoy. Lasang white at green, kumbaga. Tropical. Ibig ko sabihin, para ka nasa tropical country talaga. Ang sarap. Sobrang panalo to. Ito yung inuuwi sa bahay. At nilalagay sa freezer para tuwing matatapos kayo kumain. Meron kayong happy ending. Di ba? Talagang happy place namin tong Nathaniel's. Ang dami talaga masusubukan eh. Kayo, sumubok din kayo ng iba. Huwag nyo akong gayahin ng eksakto lang. Kasi marami pang masasarap dito. Sobrang galing ng tsamba natin. So, lumabas kami para kumain ng palabok. Pero pagdating na paglabas namin dun sa Nathaniel's, kita namin yung sign ng Holland. Building pa rin eh. Ito na yung Holland. Tapos nasa gilid lang yung Nathaniel's at saka yung Canto Freestyle. First day nila, opening na natsyempohan namin. So, ito sa harap lang ito ng Honda. Dito sa may Alabang Sapote Road. Maganda yung branch na malaki. Malinis, nasunugan sila doon sa Binondo. Meron silang maliit na branch ngayon, pero lilipat pa pala yun. Ito yung kwento ko ng Holland. Tingnan nyo to, tong packaging na to. Ito yung parating pinipick up sa kanila, yung papel na packaging. Turns out, kaya pala gusto ko to.
Yung ginamit na oil sa pagluto nito pork lard. Alam ko, baka yung iba ayaw yun. Pero yung sarap nito, promise, iba yung sarap ng pork lard. Yung isa masarap din, corn oil. Pero favorite ko to. Flaky kind of hopya. Tikman natin ha. Solid. Tsaka may kakaibang sarap talaga yung munggo niya, yung flaky crust niya. Dahil pugon roasted pala to. Kinuwento lang ngayon lang. Ngayon ko lang nalaman. Kaya pala may browning yan sa labas. So may konting smoke na lasa siya. Pero ultimately gusto ko yung lard talaga. Parang may extra oomph yun or umami kumbaga. Yung sweetness level, creaminess always present. Yun yung Holland Hopia. Try nyo to. Yung kahit yung hopyang baboy nila, gustong-gusto ko. Kanya-kanya ng preference, pero medyo top tier sa akin to. So may tatry ako. Ngayon ko lang ata to nakita itong salted egg hopia. Mahilig din ako sa hopia na merong tug na maalat sa gitna. Ito yung packaging nito, plastic. Ibig sabihin corn oil yung ginamit. Ganda rin yung itsura. Oh, mukhang crumbly rin. Crumbly rin, oo. Tikman natin ha. So, ang ganda talaga ng ano nito. Ayan yung crust na yan. Sobrang okay. Nagka-crumble na. Every time nakakagatin mo. Salted egg na hindi masyadong powerful. Tingnan natin. Just right. Nasa gitna. Pag nasa pulma na yung alat, nagbe-blend na siya dun sa feeling ng hopya. Sobrang sarap. Kahit anong salted egg hopya, masarap. Lalo lang pinasarap nung crust ng Holland. Favorite talaga. So, sa Holland, nung pandemic, hindi ko makalimutan, sinut namin yung kuchay pie nila. Masarap yun. So, yung Korean craze, nag-catch up na sa mga favorite, mga Chinese, established Chinese, katulad nitong Holland, yung mga nagbebenta ng delicacies, naglabas sila ng Korean beef pie. Exciting, tikman natin. So, nakapalaman siya doon sa magandang pie vessel nila. Ganda, oh. Parang napupunit at salutong habang hinahati ko. Parang giniling yung itsura ng beef. Tikman natin. Korean beef. Ito. Solid. Mala-mala bulgogi. Pero nilagay mo sa pie setting. Sobrang savory beef ng lasa. At madami pati. Ayan o. Solid yung palaman. Alam mo, mayroon siyang konting tamis, gingery beef. Parang ang beef bulgogi. Ang solid din ito. So, ang daming masasarap na pie dito. Pero, I think, isa sa sikat nga ay yung kuchay pie. Dapat nga matikman yun. Hindi ko na tinikman ngayon kasi meron na akong video about that. Pero, solid yun. Panalo talaga oh. Yung paborito kong hopyaan at saka yung bilihan na masarap na pie, nandito na sa neighborhood namin. At hindi ko lang naipakita, masasarap din nga pala yung mga matchang nila dito. Itong huling ipapakita ko sa inyo, katabi rin. Dito rin sa building na to. Pero ito naman, 24/7 bukas. Kaya kahit nga alas 3 pumupunta kami dito eh. Breakfast all day, or lunch, dinner, kahit anong klaseng kain meron sila dito. Tapos medyo modern yung take nila. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Uunahin ko na to. Dumating yung sari-saring bulad. Ito mga ganito dapat inuuna na dahil baka lumambot eh. Ang ganda, ang laki ng espada. Tapos meron siyang ensalada. Dito talaga sa Kanto Freestyle may plating. Kumbaga, parang pinaliguan pa ng ensalada yung mga ibang bulad. Sana naman hindi lumambot. Tapos scrambled eggs ang nilagay ko dito. Tayo natin tong espada. Wap. Ang daming klase. Puda SD. Puro mga initials ng mga isdang sinama nila. Ito, may danggit. Danggit. Papakita ko sa inyo. Ang sarap niyan. Anytime pwede mo kainin.
May dilis din. Solid na solid talaga to. Meron pang pusit. Yan, no? Always naman ganun yung pusit. Yung gitna, paminsan merong lambot. Masarap tong combo na to. Sobra. Sarap din yung ensalada. Grabe. Nakakagana. Na-excite ako sa totoo lang. Madami yung danggit, ha. Gulat ako, ha. Ilang piraso siya, eh. Pero yung dilis, yun pa yung konti. Pero okay na. Dahil ang dami ng danggit, eh. Yun yung pinakamasarap sa totoo lang. Alam niyo to, itong espada. Yun yung espada. Hindi siya maalat. Kaya sarap siya kainin. Grabehan lang sa lutong talaga. Tapos ensalada. Sobrang sarap. Solid to. Kuda SD. O sa akin, bulad medley. Itong honey garlic chicken, sikat na sikat to sa Kanto Freestyle. Kung lahat ng tao, ito yung order. Baka na mahulog na yung plato natin dito, pero titikman natin to. Meron siyang parang yung pagkaprito niya, ayan, yung honey. Pampatamis nung crispy balat. Tsaka maganda malaki yung manok. Tsaka napansin nyo ba yung mga itlog dito, merong pesto sa ibabaw. At parang totoong, sa tingin ko, olive oil talaga to. Galing, no? Chicken muna, May alfalfa sprouts pa, eh. So, nilalabas nila lahat ng plates nila dito. Pinag-isipan, eh. May plating talaga, eh. So, hindi lang yung basta-basta niluto, it's a serve. May extra para visually appealing siya. Ba natin ito? Sarap. Solid talaga to. May honey talaga, manamis-namis. Ang sarap. Kasi ito na. Gusto ko dinudurog ng konti yung kamatis sa kanin ko. Yan, no? Sarap nito. May pesto, eh. Ang sarap talaga. Parang take me to, to a higher level. Yung dating ng pesto. Try natin with the, yung white sauce na chicken. Okay, para siyang manamis-namis na garlic aioli. Na paborito ng Pilipino, yung medyo may konting tamis. Top! Solid talaga yung chicken dito. Para natin in-order. Ito na. Alam nyo, nung una ko sinilip yung menu, ito agad yung parang gusto kong tikman. Although nakikita ko na naman na niluluto ng mga tao sa internet yung tempura style na Spanish sardines. Hindi pa ako nakatikim kasi. So, ganun pala, nakita ko yung parang sinet aside nila yung, kumbaga mula sa lata. Yung sauce niya, o parang ginawa niyong consomme. At nandito na naman yung, yung paborito nating itlog ng Kanto Freestyle, yung merong pesto. Ito naman sunny side up. Dalawang maliit na itlog nakapaibabaw sa garlic rice. Hindi ko alam kung paano ko unahin. Na-excite ako. Dip natin dito sa sauce nung Ganda, eh. May asyang tempura. Sarap. Ang epekto nung tempura butter, parang nawala yung kung ano man na may lansa. Sarap. Gusto ko rin itong sunny side up. Mas sunny side up pala ako kaysa sa scrambled. Masaya kainin to. Dahil nga doon sa butter niya, akala mo Japanese food yung kinakain mo. Galing, Pinag-isipan yung menu dito. Pinag-isipan na hindi trying too hard. Alam mo yun? Natural pa rin lalabas. Katulad ng pinaghalo-halong mga dried fish. Hindi OA. Yung chicken, ganyan. Lahat ng nakakain ko dito so far. Alam mong may R&D, may research, may development. Tapos, kung ano yung pwedeng accessible pa rin sa tao. Kasi yung presyo dito, okay din. So, okay yung dating. Ito yung sa lahat na in-order natin. Pangalawa to sa pinakamaganda sa mata ko. Ang ganda nung itsura. Ganda, may poached eggs sa ibabaw ng hash browns. Again, pinag-isipan yung plating. Anytime pwede mo itong kainin. Uy! Pakita natin. Pag nag-burst na-burst ko yung yan, no? Oh, yeah! Masarap. Tikman ko nga. Okay, tikman natin. Hindi ko alam kung keso ba itong nasa gilid. Pero ihahalo ko na agad sa isang subok. Ang ganda ng Eggs Benedict. Yan, no?
Sarap. Sarap kasi nulutong na nung hash browns eh. Naghahanap lang ako ng rock salt or pepper. Ako lang yun. Lagyan natin ng tomato. Tsaka egg ulit. Ganda ng luto ng egg. Yan. Nung may tomato na, okay na ako na walang rock salt. Galing yung epekto nung kamatis na merong pesto. Sobrang sumasarap lahat eh. Kanin, itlog, hash browns. Solid. Ito rin isa rin to sa mga, kumbaga, ninakaw yung attention namin eh. Nakita namin sa menu. Bacon infused tortang talong. Ang galing imbis na giniling. Malamang bacon yung ginamit nila. Tapos ni next level pa, iniisip ko tortang talong. Alam mo paano natin tinutorta yung nandiyan pa yung tangkay. Pero dumating, medalyo na siya. Nasa ibabaw ng kanin. Sabay may thinly sliced na sari-saring vegetable. At syempre, nandun na naman yung tomato na I don't know kung may pesto siya, pero nandun yung fried tomato na yun. At hindi lang yun. Parang yung next level nila yung plating, parang may ganun ng ketchup. Parang kang kumakain sa fine dining na establishment. Tikman ko Maganda yung itsura. Ayan Ang ganda naman. Yan. Kuha tayo ng konting ketchup. Ano ba ito nasa ibabaw? Okay. Leeks. Finely chopped leeks. O, diba? Ganda. Sarap siya, pero hindi ko pa natatamaan yung bacon. Lakihan ko yung kuha. Pero okay. Nakamash yung yung talong para maging patty siya. Maging medallion. Okay. Ma-egg din yung feeling nung pagkain itong dish na to. Torta yung dating. Okay din. Dahil parang A for effort naman ako. Ganda. Ngayon lang kasi nakakain ng ganito. Pero ako, gusto ko pa rin yung regular pala natin, yung may giniling. Gusto ko pala yung may giniling na tortang talong. Ako lang yun. So yun na yun. Ang Tiki Man adventure natin sa area ko, sa may Alabang Zapote Road. Parang one-stop shop eh. Kompleto, merong almusal place, may merienda, at merong all-day kainan. Yun. So maraming makakain dito. Puto. Ba't iba? Kutsinta. Meron ding mochi. Pichi-pichi. Sapin-sapin. Tibok-tibok. Ito maha. Madalas ito orderin dati. Natry ko siguro ito mamaya. Tibok-tibok. Tapos yung sikat dito yung siomai. May take out pa.